So, ang inyong nakikita ngayon mga sangkay ay isa po sa mga Pilipino doon po sa Canada na naging homeless, na naging palaboy na lamang po mga sangkay at nakita po ng ating mga kababayan. At ito po, pag-uusapan natin ngayon dahil nga po nababalita, no? Napakarami pong mga lumalabas na balita mula sa international na itong Canada nga raw po ay iniiwan na po ng marami sa mga taong nakatira doon. At ito po ay aalamin natin kung anong kalagayan ng mga kapwa natin kababayan. So magandang oras po sa lahat ng ating mga kababayan. Bago tayo magsimula, pakisubscribe po muna yung ating YouTube channel, okay? Sa baba ng video na to, makikita nyo po ang subscribe button. Ito mismong pinapanood yung mga sangkay. Pindutin nyo lamang po yan, tapos i-click nyo yung bell at i-click nyo po yung all. At kung kayo naman po ay nanonood sa Facebook, huwag nyo pong kalilimutan na i-follow ang ating Facebook page. Madali lamang po yan mga sangkay, okay? So eto na nga, tingnan po natin ito kasi, okay? Mga 10 minutes video lang po ito. Kumbaga ipapakita lamang po natin ito mga sangkay. Kasi ang dami pong lumalabas na balita ngayon na itong Canada nga raw po ay may matinding problemang kinakaharap. At maliban dyan, yung mga kababayan po natin, naaapektuhan po yung iba doon, mga sangkay, dahil, I don't know, hindi naman pare-parehas ang storya. Ang cost of living daw sa Canada, matindi. Maliban dyan, mga sangkay, hirap po makahanap ng trabaho. Yung mga kababayan po natin pumupunta dyan para maghanap po talaga ng magandang buhay o kahit paano mabigyan po nila ng maayos na buhay ang kanilang pamilya dito sa Pilipinas. So ngayon ito, galing po ito sa Joe Walk-in Tours Philippines. Isa po sa uploaded video niya, mga sangkay, na titingnan po natin ngayon. Subscribe nyo na lamang to after nyo mapanood. Okay, tingnan po natin. Saan ka na ngayon? Hindi ako yan. May pabas sa paano pabas? Walang problema. Huwag mong i-drugs bro ha? Yosi lang ako. Ha? Yosi lang. Huwag mong i-drugs. Yosi lang ako minsan. Kasi pag dinrugs mo to, lalo ka lang mahihirapan. Hindi ko yung tayo na ako. Ilang araw na ako di ko magamit. Eh ngayon may pera ka. Yosi lang ako ngayon. Yusa ka lang. Oo. Thank you. Yan, sa'yo yan. Thank you kuya. Nice meeting you. Oh, ano nga pala para mo? John. John. Mapoy. MEPOY. Okay, so salamat at pinagbigyan mo kong makilala ka. Thank you. Well respected. Sana makita pa kita muli. Makita mo ako next time. Next time? Iba na standing natin. Oh, sige. Thank you. Thank you. Ingat boy, ingat dyan. Ingat. Ingat, salamat ha. Salamat. Ingat. So, forward natin mga sangkay, dito tayo. Kasi, ito po yan. Pinakain po ni Kuya. Itong, siguro sa kanya rin to. Mga sangkay, siya rin po ang nag-upload. Maybe siya rin itong nagsasalita. Nag-Jasper ako for 2 months. Restaurant, assistant manager. Assistant manager. F&B supervisor, I mean. So, dati siyang supervisor ng Starbucks. So ano kang nag-landed dito? Immigrant na? Hindi, foreign worker ako. Foreign worker? Temporary. O ilang taon ka na rito? 11. 11 years? 11 years. Almost 11 years. 2011. So, Sir Joe, pahiram muna kami ng video mo ha. Para magamit lang natin to. At mayroon lamang po tayong gustong iparating sa ating mga kababayan sa video na to. Kung bakit kailangan po mas dumami ang trabaho sa Pilipinas. Dahil nga po hindi permanente, okay ang kalagayan ng ating mga kababayan sa ibang bansa. Kagaya po itong nangyayari sa Canada ngayon na matinding problema. Hindi lahat maayos ang sitwasyon. So marami naaapektuhan po dahil sa mataas o tumitinding inflation at mahirap din mga sangkay dahil yung cost of living masyado pong mataas. Ibig sabihin, yung mga, lalong-lalo na po, yung mga nirerentahan po nilang mga bahay, mga sangkay, halos hindi na daw po nila kinakaya. Yung iba dyan. Kaya marami sa ating mga kababayan, doble kayod. Yung iba, nag-overtime at yan, mga sangkay, talagang, sabi pa nga ng ibang nagpo-post, sa Canada daw po ay bawal ang maarte. 12 years. So dito ka na rin nakapangasawa? Or Wala akong asawa, single ako kuya. single ka? Family ko rin dito, parents ko. Parents mo? Saka mga kapatid ko. Ay, nagkaroon ng family issue. So, So paano yan? Alam ba ng pamilya mo na nagaganyan ka?
Hindi ka nila... Ay, pabira. Wala, nagkaroon ko namin issue kaya may away-away kami Agoy, yun lang. Kawawa naman. Ano nga pala pangalan mo? John, John ano? Mapoy, Pap... Mapoy, Papoy? Mapoy, Mapoy. MAPOY. Huwag na busy ka. Jan Mapoy. Hirap ng ganyan, lalo pag taglamig. Saan ka ngayon? Pag-alagala, nagka-camp. Saan ka nagka-camp? Kung saan, ayoko mag-isa sa shelter, magulo eh. Oo, marami nagsasabi ng gano'n. Mas lalo ko na-stress eh. Marami nga nagsasabi ng gano'n. Depression ko ma-atake, so ayoko mag-stress sa labas ako. Magkita pa. Kawawa eh, no? So ayan mga sangkay, tinreat po siya dito ng atin din pong kababayan. With instrument pa. That's like 2020, springtime. After the vacation ko. Tapos, recently, mga nakikita ko puro crowns. Oo. Colored pa yan. Talagang kitang-kita ko may kulay. Huwag ka magagalit, baka ano yun, alam mo ba, baka epekto ng drugs, hindi? Hindi. Hindi. Ano Kasi yun? I've been watching it. It's like, every time I'm not in the mood as well, the sun will be like dim. Oh. So sa labas yun, hindi sa loob ng kwarto? Minsan pag Oh, nasa loob yun. ako ng kwarto, na talagang hindi ako lumalabas, hindi siya makapakita. Okay. May mga kung ano-ano na po siyang nakikita. Mga sangkay. Siguro sa ano na to? Depression, no? Kasi alam nyo, pag depressed ang isang tao, well, di naman po tayo, expert sa ganyan mga sangkay. Hindi po natin din ma-judge ang kalagayan ni Sir. Since my vacation, Pagbalik mo, 2020, hindi kaya nakulam ka? Pero yung kulam, malayo naman eh. I think mula nung nagpatato ako Kung patato ka? Saan? Dito? sa Pilipinas. Dreamcatcher. Hindi kaya... Doon na siya nag-start. Baka kulam yun. Hindi po yan. Hindi? So feeling niya mga sangkay kasi may mga nakikita po niyang may mga nakikita po siyang may mga nakikita siyang kung ano-ano mga bagay. So parang dating kinulam daw po pero hindi siya naniniwala. Nangyari lang daw po 'yun after po niyang magpatato. Dito kasi walang spiritual na parang malalaman mo, di ba? May kulam. Dito marami kulam. Dito? Okay, tignan po natin dito sa unahan. Ito, kumakain na sila. Tanggalin lang natin tong ads. Pero alam ba nila na nangyari sa yung ganyan? Hindi nila alam. Hindi mo pinapaalam o may kontak ka ba sa kanila? Alam nila. Oo. Grabe, no? Hindi pa rin umuwi na natin ako. Hindi lang gusto nila if ever. Imagine mga sangkay, pumunta po sila sa dream country nila. Tapos ito lamang po ang kinahinatnan ng ating ilan sa mga kababayan. At hindi lamang po yan mga sangkay sa Canada. Ngayon ang pinapakita natin sa Canada. Pero may iba pang mga lugar, mga sangkay, na may mga Pinoy na ganito po yung sitwasyon. Okay? At siguro next time sa US naman, tingnan po natin kung sino-sino yung mga homeless. Marami ito mga sangkay. Pag ni-research natin sa YouTube, ang dami pong lumalabas sa mga homeless na Pilipino na imbis na maayos ang kalagayan sa ibang bansa, ito po ang nangyayari. Okay, fast forward po tayo. Dito na tayo sa nagkikwento siya. Message is for AD. Mag-gusto ko mag-isa. Usually talagang lahat gusto mag-isa eh. Wala pang issue. Grabe, no? Siya po ay dating supervisor ng Starbucks dyan sa Canada. Tapos yan lamang po ang nangyari sa kanya. Okay, so ito lang naman po ang goal natin, no? Malaman ng sambayan ng Pilipino kung ano po ang problema sa Pilipinas. Ang problema sa ating bansa, kulang po tayo sa trabaho. Maliban sa kulang tayo sa trabaho,
mababa po ang sweldo. Okay? Bakit? Kasi kontrolado po ang Pilipinas ng mga oligarko. Sila lamang po ang hari. Wala po silang kalaban sa kanilang mga negosyo. Kaya kontrolado po nila lahat. Pasahod, ano pa ba? Kinikita, yun na nga yun, pasahod, kinikita, yung taas ng bilihin, mga bayarin sa tubig, kuryente at iba pa. So, kontrolado po talaga nila. Ito yung rason mga sangkay kung bakit emergency po talaga itong economic charter change sa Pilipinas. Kasi not all Filipinos na pumupuntang abroad, okay ang kalagayan. Nagiging maayos ang kalagayan doon. Most of them, okay, bagamat may trabaho, but most of them, umaharap po sa pagiging homesick, depression, mga sangkay, at stress. Dahil nga po, hindi naman po yung Pilipinas Malayo sila sa kanilang pamilya. Minsan pa, kapag mag-asawa, ang iisipin niya lagi yung pamilya na nasa Pilipinas, kamusta na kaya sila? Kung magkataon pa na maputo lang kanilang komunikasyon, di malaking problema. Di ba? Ang problema sa Pilipinas, kulang sa trabaho, mababa ang pasahod. Bakit nangyayari ito? Kasi wala pong pumapasok gaano na foreign direct investment. Na ang ibig sabihin, mga oligarko ang naghahari, walang kakumpetensya sa negosyo, so nagpapakasasa sila sa kung anong trip lamang po nila sa ating mga Pilipino. Mataas yung mga bilihin, mababa yung pasahod, kakaunti yung trabaho. Kaya naman ang daming tambay sa Pilipinas at ang marami sa ating mga kababayan napipilitan pong mag-abroad. Para po, yun kasi ang ibang mas magandang option bilang Pilipino, mag-abroad. Mamasukan. Okay? Pero ang solution dyan, mga sangkay, ituloy na po itong economic charter change. Tanggalin lahat ng restriction ng mga foreign direct investments. Pagkatapos niyan, mga sangkay, dadami yung trabaho dito sa Pilipinas. Kaya huwag kayong maniniwala na itong charter change ay makasasama sa Pilipinas. No! Kalokohan po yan. Yan po ay mag-aangat sa ekonomiya ng Pilipinas. So, anong kailangan gawin? Papasukin lahat po ng mga multi-billionaire na mga negosyante. Magtayo dito sa Pilipinas. Kapag dumami na po itong mga foreign investment or foreign investors na nasa ating bansa na, ang mangyayari, mga sangkay, dadami ang trabaho. At kapag dumami ang trabaho, tataas po yung sweldo. Diba? At kapag tumaas yung sweldo, mga sangkay, hindi na po kakailanganin nitong mga OFW, mga kapwa nating kababayan na magstay sa ibang bansa. Mas pipiliin po nila na dito na lang sa Pilipinas. So, ang mangyayari, mga sangkay, happy ang kanilang family. Hindi na po kagaya na ito, mga sangkay, na nasa ibang bansa ka nga, tapos ito ang kalagayan. Kawawa po talaga yung mga kababayan natin. Hindi po ito mga nangyayari sa kanila doon, bunga po ito ng problema sa Pilipinas dahil sa kakulangan ng trabaho. Kaya ito yung chance natin, mga sangkay. Suportahan po natin itong economic charter change. Itong ginugusto ngayon, goal ng mga kongresista na inaayawan nitong mga senador. Ang bira. Alam nyo, kapag nangyari ito, na dumami mga foreign investors sa Pilipinas, dadami ang trabaho, magkakaroon po ng kalaban nitong mga oligarko. Ibig sabihin, pag dumami yung trabaho, madami nang nagnenegosyo, dadami ang trabaho, tataas yung sahod, bababa ang mga bilihin, bababa ang mga presyo ng mga bilihin, mga sangkay. So, ang mangyayari, magkakaroon ng magandang buhay ang mga Pilipino. Mababawasan ang mga tambay hanggang sa mawalan na po talaga ng tambay ang Pilipinas. So, ito po yung kailangan ng ating bansa ngayon. This is why, okay? Ito yung reason ang bakit natin tinitingnan ang mga kalagayan ng ating mga kababayan sa ibang bansa. For us to realize, ano ang problema? Ang problema, mga sangkay, ekonomiya. Ekonomiya natin na hindi umaangat ng gusto dahil kulang sa foreign direct investments. Yung mga negosyante, ayaw nila pumasok sa Pilipinas. Bakit? Ang daming restriction.
pag magpatayo sila ng negosyo sa ating bansa, ayun, kailangan pa nila makipag-partner sa isang Pinoy, tapos 40% lamang sa kanya, at 60% naman sa isang Pilipino na partner niya, kasosyo niya sa negosyo. So, ang nangyayari, wag tayo dyan, doon tayo sa iba. Lipat tayo sa ibang bansa. So, yan ang problema sa Pilipinas. Okay? Ngayon, ano ang inyong komento tungkol po dito sa nangyayari sa ating mga kababayan? Okay? Comment down below. Now, I invite you guys, please subscribe my YouTube channel, Sangkay Revelation. Hanapin niyo po ito sa YouTube. Then, click the subscribe, click the bell, and click all. Ako na po ay magpapaalam hanggang sa muli. This is me, Sangkay Janjan. Palagi niyo pong tatandaan that Jesus loves you. God bless everyone.